Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 376. Ang puot ni Teng Wuyaw. Nakatakas ang pusa, nawala ito sa isang iglap. Ang Tian level beast ay naghari sa teritoryong iyon bilang isang hari, pagkatapos ay bigla itong natagpuan ng sarili sa isang mapanganib na sitwasyon at pagdating ng panahon, ito ay magiging isang ordinaryong Zuan level beast. Kailangan niyang maghanap ng mapagtatagwan. Roar. Matapos manatiling tahimik ng ilang sandali, nagsimulang umungal ang winged tiger habang nakatingin sa langit at tumatakbo sa siklab na galit. Sinimulan din itong ilabas ang chi nito sa hangin. Ang mga dagandong nito ay umalangaw sa kapaligiran at naging sanhi ng pag-vibrate ng hangin. Ang winged tiger ay naglalabas ng lahat ng galit na hawak nito sa loob ng lahat ng oras na ito. 10 taon na itong nagdurusa, pinahiya ito ng pusa sa loob ng 10 taon. At sa wakas ay nagkaroon na ng kalayaan ng tigre. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang mga mata ni Lin Fang ay itim pa rin, tulad ng dalawang black hole. Parang walang emosyon at malamig ang mga mata niya. Alam ni Lin Fang na hindi niya makontrol ang kapangyarihan ng 4 na espada. Sa sandaling iyon, ang dalawa sa mga espada ay naglalabas ng mga tunog ng pagsipol sa kapaligiran. Magulo silang nagmamadali sa hangin at natakpan ng masasamang ulap ang kalangitan. Walang magawa si Lin Fang para pigilan sila, naramdaman pa niya na unti-unting na-control ng mga espada ang kanyang katawan. Bumalik. Sigaw ni Lin Fang sa malalim na boses. Ang espada na lumalabas pa sa katawan ni Lin Fang ay pinilit na bumalik sa loob at nawala. Bumalik ito sa katawan ni Lin Fang. Pagkatapos ay mabilis itong ihiwalay ni Lin Fang sa kanyang kaluluwa at pinigilan ang espadang iyon sa pag-impluwensya sa kanya. Gayunpaman, mukhang mapatla si Lin Fang. Bumalik. Galit na sigaw ni Lin Fang. Pagkatapos ay sumabog ang lakas ng kanyang kaluluwa sa kapaligiran na bumabalot sa dalawa sa mga espada. Gayunpaman, ang dalawang masasamang espada na ito ay nanginginig at naglalabas ng mga tunog ng pagsipol. Tumanggi silang bumalik sa katawan ni Lin Fang, sa kabaligtaran, gusto nilang ubusin ang kaluluwa ni Lin Fang. Kasabay nito, isang masamang chi ang tumagos sa katawan ni Lin Feng na naging dahilan ng kanyang walang emosyong mga mata na biglang nagmukhang galit. Ang mga masasamang espada na iyon ay nagpaparumi sa kanyang katawan ng masamang chi. Bumalik. Umungo si Lin Fang habang nakataas ang kanyang ulo. Ang lakas ng kanyang kaluluwa ay nahahati sa walang katapusang bilang ng maliliit na piraso na sumugod patungo sa masasamang espada upang paghigpitan sila. Kasabay nito ay sinimulan nitong hilahin ang mga espada patungo sa kanyang katawan. Habang kinakaladkad sa hangin, ang mga espada ay nanginginig at nakikipaglaban sa kapangyarihan ng kaluluwa ni Lin Fang. Kahit na ang katawan ni Lin Fang ay puno na ng masamang chi, malinis pa rin ang kanyang ulo. Isang liwanag ang nagsimulang magbigay liwanag sa kapaligiran sa pamamagitan ng masasamang ulap habang ang dalawang masasamang espada ay dahan-daang hinihila pabalik sa katawan ni Lin Fang. Hindi nagtagal na wala ang mga ito na parang walang nangyari. Ikaw rin. Sabi ni Lin Fang sa espadang hawak niya. Pagkatapos ay madali niya itong ibinalik sa kanyang katawan. Iyon ang espada kung saan pinakapamilyar si Lin Fang, ito rin ang tanging espada na nakontrol niya. Nawala na ang 4 na espada na parang walang nangyari at unti-unti ding naglaho ang masasamang ulap. Isang hibla ng itim na dugo ang biglang damaloy mula sa bibig ni Lin Fang. Ang katawan ni Lin Fang ay nawalan ng lahat ng kapangyarihan nito at ang kanyang katawan ngayon ay walang lakas na bumagsak sa lupa. Whoosh! Isang ilaw ang kumislap patungo kay Lin Fang, ito ay ang winged tiger, agad nitong sinalo si Lin Fang na bumubulusok patungo sa lupa. Pagkatapos ay inilatag nito si Lin Fang sa isang malaking bato sa tabi ng isang talon. Nagpatuloy si Lin Fang na humiga doon. Iniwan niya ang mundo ng kadiliman na likha ng kanyang makalangit na espiritu at unti-unting nagkamalay. Puno ng pawis ang kanyang noo, ibinuka niya ang kanyang bibig at huminga ng malalim. Ang simpleng pagpapakawala ng mga masasamang espada ay nakakatakot. Nang pinakawalan ni Lin Fang ang mga ito, kailangan niyang labanan ng masamang chi at galit na patuloy na sumasalakay sa kanyang puso. Sa kanyang lakas, nagamit lamang ni Lin Fang ang kapangyarihan ng isang espada. Pakiramdam niya ay ginamit niya ang lahat ng kanyang purong chi reserves. Ang mga masasamang espada ay nangangailangan ng mas dalisay na chi kaysa sa kayang ibigay ng katawan ni Lin Fang. Bukod dito, kung madalas niyang gamitin ang mga masasamang espada, madudumihan ang kanyang katawan ng masamang chi na nagtangkang salakayin ang kanyang puso. Sasalakayin nito ang kanyang puso at dahan-daang kontrolin ang kanyang kaluluwa, ang kanyang katawan ay magiging walang iba kundi isang kasangkapan. Siya ay magiging isang kasangkapan para sa masamang espada na gagamitin upang ilabas ang galit nito sa mundo. Ang mga masasamang espada ay napuno ng kanilang sariling lakas at determinasyon at tila may sariling buhay. Hindi may palabas ni Lin Fang ang kapangyarihan ng higit sa isang espada sa isang pagkakataon. Nagtataka ako kung kailan ko makokontrol ang higit sa isang espada, kung magagawa ko, makakapatay ako ng mga hayop na antas ng tiyan. Bulong ni Lin Fang sa kanyang sarili. Kung, isang araw, makontrol niya ang mga espadang iyon, si Lin Fang ang magiging hindi mapigil ang hari ng Zuyu. Sa isang bahagyang paggalaw, isang malaking halaga ng mga purity stone ang lumitaw sa tabi ni Lin Fang. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at agad na sinimulang higop ang dalisay na chi nang hindi nagpipigil. Sa sandaling iyon, labis na sakam si Lin Fang habang kinakain niya ang purong chi, kailangan niya ng maraming purong chi para makabawi. Ginamit niya ang bawat onsa ng kanyang lakas. Ang winged tiger ay nakatayo sa tabi ni Lin Fang at nakatitig sa kanya gamit ang malalaking mata nito. Tila nawala siya sa pag-iisip. Tumakas ang pusa ngunit ngayon ay si Lin Fang na ang kanyang Panginoon. Gayunpaman, sinabi ni Lin Fang na gusto niyang ang tigre ang maging kapantay niya, hindi ang kanyang alaga.
Sa panahon ng pakikipaglaban sa pusa, nakita ng Winged Tiger na si Lin Feng ay isang matapang at mapagkakatiwalaang tao, hindi siya kailanman magiging katulad ng pusa na nanlinlang at humihiya sa tigre. Habang nag-iisip, bahagyang yumuko ang Winged Tiger at tumingin sa langit. Isa itong sinaunang mabangis na hayop at ang kapalaran nito ay nasa mga kamay ni Lin Feng. Si Lin Feng at ang tigre ay pinagsama ng mga hibla ng kapalaran. Walang tao sa paligid na mang-istorbo kay Lin Feng at sa Winged Tiger. Sila ay nasa isang napakahiwalay na lokasyon sa Nine Dragon Mountain Chain. Ang mga magsasaka ng tao ay hindi kailanman nakarating ng ganito kalalim sa tanikala ng bundok. Ang mga mabangis na hayop ay tumakas lahat mula sa lugar nang makita nila ang masamang ulap at naramdaman ng chi ng TN level beast. Hindi na sila nang ahas na lumapit pa sa teritoryong iyon. Ang mga mabangis na hayop sa lugar na iyon ay napakatalino at matatalino, hindi sila mangmang napupunta doon dahil sa curiosity. Ngunit, hindi alam ng Winged Tiger at Lin Feng na 50 kilometro ang layo mula sa kanila, may mga dumating na tao. Ang masamang ulap at ang hayop na chi ay sumalakay sa buong kapaligiran sa kabuuan ng 100 kilometro sa kalayuan, naramdaman pa rin ng mga tao ang malakas na chi, kahit na nakikita pa rin nila ang chi na sumasakop sa lugar na iyon, ang mga taong iyon ay mga miyembro ng One Show Sect. Hinahanap pa rin nila sina Lin Feng at Wu Jin. Kahit na unti-unti na silang nawalan ng pag-asa at naiintindihan na malamang patay na si Wu Jin, tumanggi pa rin silang sumuko. Bago maramdaman ng hayop na chi at ang masasamang ulap, malapit na silang sumuko at babalik. Patriarch, ang masamang chi na iyon ay dapat nakabilang sa isa sa mga masasamang espada. Marahil ay natagpuan ng isang napakalakas na magsasaka at nangangaso sa kailaliman ng tanikala ng bundok. Sabi ng Vice Patriarch ng One Show Sect, si Teng Wushan sa mahinang boses habang papalapit sa kanyang nakatatandang kapatid na si Teng Wuyao. Bahagyang tumanggo si Teng Wuyao. Ang masamang ulap na iyon ay naglalaman din ng isang nakakatakot na enerhiya ng espada, tiyak na kabilang ito sa isa sa mga masasamang espada. Nakapagtataka, may nakakuha nito, tsaka alam pa nila kung paano ito kontrolin at ginagamit ito sa pakikipaglaban. Ang hindi nila alam ay ang napakalakas na cultivator na nakakuha ng masasamang espada ay si Lin Feng at na hindi niya talaga makontrol ang mga ito ng maayos at nagpahayag lamang ng isang bahagi ng kanilang kapangyarihan. Walang sino man ang mag-iisip tungkol sa posibilidad na iyon. Kahit na sa sandaling nawasak ang siyam na bundok ng espada, naroon si Lin Feng, ngunit walang nakakaalam tungkol sa alamat ng masasamang espada ang nag-akala na si Lin Feng ang nakakuha ng masasamang espada dahil napakahina niya, paano maaakit kaya niya ang mga masasamang espada? Paano siya magkakaroon ng kapangyarihang sirain ng selyo? Sa makatuwid, walang sino man ang isa sa alang-alang ang posibilidad yun. Malinaw na naisip nila na ang isang napakalakas na cultivator ng espada ay nakakuha ng mga masasamang espada. Hindi lamang ang masamang chi, mayroon ding chi ng isang TN level beast. Bulong ni Teng Wuyao. Kung maaari lamang silang makakuha ng isang TN level beast, gaano kaya ito kakilakilabot? Sa kasamaang palad, imposible, maaari lamang silang mangarap na makamit ang isang bagay na ganoon. Patriarch, dapat ba tayong pumunta at tingnan o dapat na tayong umalis? Tanong ni Teng Wushan sa mahinang boses. Nanatiling tahimik si Teng Wuyao saglit, mukhang hindi siya sigurado. Kaagad pagkatapos niyang sabihin ng malamig. Bumalik tayo. Kung ang napakalakas na cultivator na nakakuha ng masasamang espada o ang TN level beast, alinman sa isa ay maaaring patayin tayong lahat ng napakadali. Marahil ay namatay na si Lin Feng sa kailaliman ng bundok. Siyempre, kahit patay na siya, gusto ko ring patayin lahat ng malalapit sa kanya, pwede siyang samahan ng mga kaibigan at pamilya niya hanggang kabilang buhay. Sabi ni Teng Wuyao sa malamig na boses. Sa katunayan, sigurado siya na ang kanyang anak na si Wu Jin ay namatay. Alam na alam ng maraming tao na patay na si Wu Jin ngunit walang nang ahas na banggitin ito, masyadong masakit para sa Patriarch. Walang nakakaalam kung paano namatay si Wu Jin. Hindi sila naniniwala na kayang patayin ni Lin Feng si Wu Jin, ang mga pangyayari sa kanyang pagkamatay ay misteryo pa rin. Bumalik na tayo. Sigaw ni Teng Wuyao sa malalim na boses. Tumingon siya at ipinaalam sa lahat ng miyembro ng One Show Sect na aalis na sila sa Nine Dragon Mountain Chain. Bamantong hininga sila at nagsimulang umalis. Ang napakalakas na cultivator ng One Show Sect ay lahat ay kumikilos kasama ng kanilang mga hayop. Kung ang isang malakas na mabangis na hayop ay umatake sa kanila, sila ay makakayanan gamit ang kanilang mga numero. Ang mga kaganapan ay tumama kay Zuyu na parang bagyo, ang Yuklan ay nakakuha ng ugat ng lupa, ang Yuklan ay wala man lang nakuha ngunit wala ring nawala, ang One Show Sect ay ang isa na higit na nagdusa, ito ay nawala ng ilang ang mga pangunahing disipulo at ang anak ng patriarka ay pinatay. Ang taong nasa gitna ng lahat ng ito, ay si Lin Feng, siya ang talagang nakakuha ng pinakadakilang kayamanan. Nakakuha siya ng kayamanan ng Purity Stone, maraming siyam na sungrass, ang masasamang espada at maging ang isang sinaunang mabangis na hayop. Marahil ang bagyong iyon ay kalmado lamang bago ang isang mas malaking bagyo na mag-iiwan sa buong bansa ng Zuyu na humihingal. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 377, hangin. Sa kailaliman ng tanikala ng bandok, may isang taong nakatayo sa himpapawid. Ang tubig mula sa talon ay marahas na umaagos pababa sa kanila ngunit ang taong iyon ay nakatayo pa rin ng tuwid. Isang maapoy na purong chi ang kumikinang sa ilalim ng talon at sa isang malaking bato na hindi kalayuan sa talon. May isang halimaw na nakatingin sa tao sa loob ng talon. Bumangon ka, sigaw ng tao sa malalim na boses. Pagkatapos ay tumaas ang kanyang silweta sa hangin at nakarating sa pinakamataas na bahagi ng talon.
Pagdating niya sa taas, ang kanyang katawan ay nagmamadaling bumaba sa ilalim ng talon, pagkatapos ay kumilos siya laban sa agos ng talon hanggang sa muli siyang makarating sa tuktok, at ipinagpatuloy niya ito ng ilang sandali. Makalipas ang ilang oras, huminto siya. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinimulang maramdaman ng tubig ng talon na umaagos sa kanyang katawan. Ang taong iyon ay tiyak na si Lin Feng at ang hayop sa malaking bato ay malinaw na ang winged tiger. Roar! Ang may pakpak na tigre ay umungal at bumangon. Tumiko ito at nagsimulang gumalaw ang mga pakpak nito habang lumilipad sa malayo. Hindi pinansin ni Lin Feng ang winged tiger. Nakatayo pa rin siya sa himpapawid sa loob ng talon. Matapos tumakas ang pusa, naglaan ng oras si Lin Feng para makabawi, hindi siya agad umalis. Napagpasyahan niyang manatili at magsanay sa tanikala ng bundok ng ilang sandali. Kailangan niyang maghanap ng paraan para mapahusay ang kanyang bilis. Si Lin Feng ay nasa maraming laban kamakailan at nalaman niyang hindi sapat ang kanyang bilis. Siya ay mas mabagal ngunit mas malakas kaysa sa maraming tao. Ngunit kung hindi siya sapat na mabilis para salakayin sila, ang pagiging malakas ay walang silbi. Ang kabaligtaran ay totoo rin, ang pagiging mabilis ngunit hindi sapat na lakas upang masaktan ang iyong kalaban ay walang silbi. Ang tubig ng talon ay marahas na bumagsak sa katawan ni Lin Feng, ang pamamaraang ito ay simple ngunit ang mga resulta nito ay hindi may kakaila. Lumabas si Lin Feng mula sa talon at nagsimulang maglakad sa himpapawid. Wala nang tubig na pumipigil sa katawan ni Lin Feng, sobrang komportable siya, pakiramdam niya ay walang timbang ang lahat ng galaw niya. Napakasungit ng winged tiger. Laming-galing si Lin Feng sa paligid para hanapin ang winged tiger at saka ngumiti. Ang kanyang silhouette ay kumikislap at lumipad siya sa malayo. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Lin Feng sa isang masukal at makapal na kagubatan. Pinipigilan ng napakaraming matataas na puno ang pagpasok ng sikat ng araw sa kagubatan. Ilang napakalakas na tunog ng pagsabog ang pumupuno sa hangin, nagmula sila sa isang malapit na lugar. Ang ilang napaka-brutal na bestial na chi ay pinupuno din ang kapaligiran ng kagubatan. Ang winged tiger ay nakikipaglaban sa isa pang mabangis na hayop. Si Lin Feng ay natulala. Pagkatapos ay lumipad siya patungo sa lugar kung saan nagmumula ang chi. Napakabilis, nakarating siya sa isang lugar na natatakpan ng pagkawasak. Ang mga sirang puno ay ipinadala sa paglipad sa himpapawid sa isang whirlpool ng chi. Ang dalawang mabangis na hayop na ito ay magkaharap sa gitna ng hangin. Agad na lumipat si Lin Feng sa tuktok ng puno at tumingin sa dalawang silhouette. Ang isa sa kanila ay ang winged tiger at ang hayop na kinakalaban nito ay isang itim na paniki na may cyan wings. Ang cyan winged bat ay napakabilis, isa ito sa mga pangunahing lakas nito. Ang mga mababanggas na hayop na may parehong antas ay bihirang makipagkompetensya dito sa mga tuntunin ng bilis. Pinapanood ni Lin Feng ang paniki, mukhang napakalupit at walang awa. Mayroon itong dalawang napakatalas na ngipin na nakausli sa kanyang bibig. Ang mahaba at matutulis na ngipin ay mukhang nakakatakot. Bukod sa bilis nito, ang matatalas ng ngipin nito ang pangunahing lakas nito. Napakalakas nila. Sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin, maaari itong kumagat sa mga hayop at sipsipin ng mga ito na natuyo ng dugo. Gustong-gusto talaga ng winged tiger na mang-provoke ng iba. Bulong ni Lin Feng habang bumubuntong hininga. Kahit na ang cyan winged bat ay hindi isang sinaunang mabangis na hayop, sa bilis nito, hindi ito natatakot sa anumang hayop na kapareho ng antas. Pagkatapos ng lahat, kung ang ibang mga hayop ay hindi kasing bilis noon, paano nila ito lalabanan? Eyaya! Eyaya! Ang matatalim na tunog ay kumakalat sa hangin. Kumikislap ang katawan ng paniki, kumikislap ang mga pakpak nito at naglaho. Napakabilis, napakabilis. Ang mga mata ni Lin Feng ay hindi man lang makasunod sa mga galaw ng paniki. Sa pangkalahatan, kung mas mabilis ang isang hayop o isang taong magsasaka, mas mahusay nilang maiiwasan ang mga papasok na pag-atake. Halimbawa, kapag si Lin Feng ay naglalakad sa himpapawid, palagi niyang nararamdaman ang hangin na umiihip sa kanyang katawan, ngunit sa sandaling iyon, ang cyan winged bat ay napakabilis na gumagalaw ngunit hindi naramdaman ni Lin Feng ang anumang malakas na hangin. Ang paniki ay lubhang maliksi at magaan at hindi gumagawa ng panlaban sa hangin. Nagulat si Lin Feng. Roar! Gumalaw din ang winged tiger, kumikislap ang maapoy na pakpak nito, napakabilis nito. Agad itong lumipat patungo sa paniki, kumikinang sa hangin ang matutulis nitong kuko. Hindi sinubukan ng cyan winged bat na kamprontahin ang winged tiger, umikot ito sa hangin at sa sandaling malapit na itong mabangga sa winged tiger, bigla itong gumalaw ng mas mataas sa hangin. Itinaas ng winged tiger ang ulo at ibinuka ang bibig, nagsimula itong huminga ng apoy na dumiretso patungo sa cyan winged bat. Kasabay nito, muling gumalaw ang nagninangas na mga pakpak nito at tumaas ito ng mas mataas sa hangin habang sinusundan ang paniki. Kahit na ang winged tiger ay napakabilis, ang bilis ay hindi ang kanyang pinakadakilang lakas, kapag lumipad ito, may pagtutol sa hangin. Ngunit salamat sa napakalaking lakas nito, maaari nitong baliwalain ang paglaban ng Jin at umabot sa ganoong nakakatakot na bilis. Hindi talaga interesado si Lin Feng sa laban, interesado lang siyang panuuri ng mga galaw, bilis at liksi ng mga hayop. Maaaring umasa ang winged tiger sa lakas ng pagsabog sa katawan nito upang hindi pansinin ang paglaban ng hangin, kaya naman mabilis itong nakagalaw. Sa kabilang banda, ang cyan winged bat ay dalubhasa sa bilis, kapag lumilipad ito, parang wala talagang wind resistance. Depende din sa cultivation ng bilis. Habang tumataas ang cultivation ko, tataas ang bilis ko pero parang hindi ko maabot ang maximum speed ko. Kapag tumaas ang aking bilis, parang hindi ito ang aking pinakamataas na bilis. Ang pumipigil sa akin na maabot ang aking pinakamataas na bilis ay ang wind resistance, kung walang makakalika ng pagtutol, maaabot ko ang aking pinakamataas na bilis.
Naisip ni Linfang na parang may naintindihan siya bigla. Ito ay isang simpleng prinsipyo, si Linfang ay nakalusot sa pangalawang layer ng Zuan-Chi at iyon ay nagbigay sa kanya ng pagtaas ng bilis, gayunpaman kailangan niyang magtrabaho kung gusto niyang makamit ang kanyang pinakamataas na bilis. May bagong naintindihan si Linfang, naramdaman niya na ang ilang bagay ay biglang naging mas malinaw sa kanya. Ang lakas ni Linfang ay hindi bilis, ito ay ang kanyang kapangyarihan ng pag-unlak. Dahil mayroon siyang napakalakas na kaluluwa na tinulungan ng kanyang celestial spirit, mas mabilis siyang umintindi kumpara sa ibang tao. Maraming namumukod tanging cultivator na mas mabilis o may mas mataas na cultivation kaysa kay Linfeng. Gayunpaman, kung lalaban sila kay Linfeng, hindi sila mananalo. Ang kapangyarihan ng pag-unawa ay isang napakahalagang aspeto ng paglilinang. Kung ang dalawang magsasaka ng espada sa parehong paglilinang ay nag-away, ang isa na higit na nakakaunawa sa kanilang landas ng espada ay madaling matatalo ang isa pa. Mali ako. Natigilan si Linfeng. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang biglang nagkaroon ng kislap ng liwanag. Lahat ng naisip niya kanina ay tama, ngunit ito ay isang mababaw na pangunawa. Kahit sino man ito, isang hayop o isang taong cultivator, walang sino man sa kanila ang may limitasyon sa kung ano ang maaari nilang makamit. Kapag gumagalaw ang mga cultivator at mabangis na hayop, ang paglaban sa hangin ay isang hadlang, pinapabagal sila nito. Ngunit iyon ay tulad ng pagkontra sa agos, kung makakakilos ako kasama ng hangin, makakagalaw ako ng mas mabilis, at pagkatapos ay makakamit ang mas mataas na bilis kaysa sa aking maximum. Biglang naalala ni Linfeng na noong nagsasanay siya sa ilalim ng talon, napakabagal niya kapag kumikilos laban sa agos, ngunit kapag gumalaw siya sa agos, mas mabilis siya dahil tinulungan siya ng agos. Kapag gumagalaw ang mga magsasaka at mga hayop, ang hangin ay may parehong epekto sa tubig ng talon. Malaki ang epekto nito sa kanilang mga galaw. Gayunpaman, maliban kung may malakas na hangin mula sa likuran, ang mga paggalaw ay palaging laban sa agos na lumikha ng paglaban. Maliban kung makontrol ng isa ang hangin at samantalahin ito. Hangin. Napakahalagang gumalaw kasabay ng hangin. Ang mga ilaw sa mata ni Linfeng ay nagiging mas maliwanag at mas maliwanag. May puwersa ang mga espada, halatang may lakas din ang hangin. Nang malaman ni Linfeng kung paano magsagawa ng mga pag-atake ng enerhiya, natutunan niya kung paano pansamantalang hiramin ang lahat ng puwersa sa paligid niya. Muntik na niya itong makalimutan. Kailangang maunawaan ni Linfeng ang lakas ng hangin at pagkatapos ay tiyak na tataas ang kanyang bilis. Nang maisip ni Linfeng ang kanyang realisasyon, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, malinaw pa rin niyang nararamdaman ang lahat ng nasa paligid niya ngunit parang hindi ito pinapansin ni Linfeng. Hindi nakatuon si Linfeng sa chain ng bundok o sa labanan sa pagitan ng Winged Tiger at ng Cyan Wingbat. Nakatuon lang ang atensyon niya sa hanging marahang umiihip sa kanyang katawan. Sa mundo ni Linfeng, mayroon lamang isang bagay. Hangin. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 378, Wind Movement. Ang isang espada ay may lakas ng espada, ang hangin ay mayroon ding lakas ng hangin. Ang puwersa ng espada ay matalim at brutal, maaaring pumatay ng tao si Linfeng sa tuwing gagamitin niya ang kanyang espada. Ang lakas ng hangin ay hindi nakikita, at tila wala ngunit sa katunayan ito ay nasa lahat ng dako. Sa sandaling iyon, ginagamit ni Linfeng ang kanyang buong kapangyarihan ng pangunawa, mahinahon niyang nararamdaman ang enerhiya sa hangin. Binalot nito ang buong katawan niya. Nararamdaman din niya ang galaw ng hangin. Naramdaman ni Linfeng na matagal na siyang nandoon ngunit halos walang oras na lumipas, bahagyang gumalaw si Linfeng, napakagaan. Gumawa siya ng napakaliit na paggalaw na may napakabanayad na epekto sa hangin. Pumasok si Linfeng sa kanyang Earth Fusion at naramdaman ng lahat ng maliliit na subtleties sa bawat galaw niya. Ang maliit na galaw na iyon ay tila nagpabago sa partikular na pattern ng paggalaw ng hangin at parang nawala ang hangin. Ang maliit na galaw na iyon ay tila ginawa na may lubos na pagbawas sa resistensya ng hangin. Kung ang aking mga paggalaw ay naaayon sa mga pattern ng paggalaw ng hangin, kung namamahala ako sa paglipat kasama nito, kung gayon ako ay makikinabang sa kapangyarihan nito. Naisip ni Linfeng. Pagkatapos ay tumigil siya sa paggawa ng maliliit na paggalaw. Tahimik niyang dinamdam ang hangin sa paligid niya. Nag-concentrate siya sa galaw at pattern ng hangin. Pagkaraan ng ilang sandali, muling kumilos si Linfeng at dahan-dahang sumulong. May pagtutol pa rin sa kanyang mga galaw, pinipigilan pa rin siya ng hangin sa pag-usad. Ngunit habang gumagalaw si Linfeng, unti-unting bumababa ang resistensya. Si Linfeng ay naging mas pamilyar sa hangin at sa mga galaw nito. Sa wakas, nang lumipat si Linfeng, nagsimula siyang gumalaw kasama ng hangin at nawala ang resistensya ng hangin at sa halip ay pinabilis ang kanyang bilis. Lakas ng hangin. Lakas ng hangin yan. Bulong ni Linfeng. Tumigil siya sa paggalaw at idinilat ang mga mata. Naglalaban pa rin ang Winged Tiger at ang Cyan Wingbat ngunit sa pagkakataong iyon, mas mahina ang hitsura ng Cyan Wingbat at may mga sugat na tumatakip sa katawan nito na tumutulo ng dugo. Kahit na ito ay napakabilis, sa bawat pag-atake nito sa Winged Tiger, hindi nito masugatan, sa halip, ang paniki ay sinasaktan ng Winged Tiger. Ang Cyan Wingbat ay mas mahina kaysa sa isang sinaunang mabangis na hayop. Kung ang paniki ay hindi naging napakabilis na hayop, napatay na sana ito ng Winged Tiger. Ang Cyan Wingbat ay nagsimulang sumigaw, ang silhouette nito ay kumikislap at dumiretso ito patungo sa Winged Tiger. Ang paniki ay walang planong umatras at nakaramdam ng kahihiyan. Ito ay mas mabilis kaysa sa Winged Tiger ngunit nabigo itong masugatan at nasugatan pa ito ng Winged Tiger pagkatapos ng bawat palitan. Roar! Sa oras na iyon, ang Winged Tiger ay umungal sa nakakatakot na paraan at naglabas ng isang napakapangit na hayop na chi.
Ang Winged Tiger ay ikinalat ang nagninangas na pulang pakpak nito na ikinamangha ni Linfang. Nang nakabuka ang mga pakpak ng Winged Tiger, tila kayang takpan ng mga pakpak ang kalangitan. Tur. Ang may pakpak na tigre ay umungal ng galit na galit. Nagsimulang gumalaw ang mga naglalakihang pakpak nito. Sa pagkakataong iyon, hindi nito hahayaang makatakas ang paniki. Nasasaktan ito at pagod sa mga pagtatangka ng paniki na salakayin ng Winged Tiger. Ang paniki ay hindi nang ahas na harapin ng Winged Tiger sa ulo sa labanan na nagpagalit sa Winged Tiger. Nang makita ng Cyan Wing Bat ang malalaking pakpak ng Winged Tiger, nagsimula itong magmukhang natakot. Muli itong sumigaw at huminto sa paglalakad patungo dito. Sa halip, tumalikod ito para subukang tumakas. Boom! Boom! Sinubukan ng Winged Tiger na hulihin ang paniki gamit ang napakalaki nitong nagninangas na pakpak ngunit nagawa ng paniki na makaiwas sa mga pag-atake at patuloy na lumipad palayo. Muling ikinalat ng Winged Tiger ang naglalakihang nagninangas na pulang pakpak nito. Ang mga mata nito ay puno ng nagbabantang kislap. Nakatakas na naman ang paniki. Muntik na itong makuha ng Winged Tiger. Sinulyapan ng paniki ang Winged Tiger sa malamig na paraan at pagkatapos ay agad na tumingin kay Linfang. Ibinuka nito ang Cyan Wings, kumikislap ang silhouette habang sinusubukang tumakas. Kung hindi ito pinukaw ng Winged Tiger, ang paniki ay hindi magnanais na lumaban sa Winged Tiger. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang malaking pagkakaiba sa lakas sa pagitan nila. Gayunpaman, hindi pa ito natakot sa isang mabangis na hayop na kapareho ng antas noon. Ang Cyan na may pakpak na paniki ay lumipad ng napakalapit kay Linfang kung kaya't ang kanyang mga damit ay lumipad. Nagulat si Linfang, ang paniki na iyon ay tila walang pakialam kay Linfang, tila hindi nito pinapansin ang pag-iral ni Linfang. Pagkatapos ay nagsimulang kumilos si Linfang. Galaw ng hangin. Gumalaw si Linfang nang may ganap na katahimikan, na parabang nawalan siya ng lakas para sumugod sa paglaban. Ang kanyang katawan ay kaysa ng lakas ng hangin. Napakabilis ng paggalaw ni Linfang na imposibleng makita ang kanyang mga galaw. Nang makita iyon ng may pakpak na tigre, ito ay namangha. Paanong biglang naging mabilis si Linfang? Parang mas mabilis siya kaysa sa Winged Tiger. Ang Winged Tiger ay nakipaglaban kay Linfang at napanood din siyang lumaban sa pusa. Si Linfang ay napakalakas ngunit ang bilis ay ang kanyang kahinaan. Laban sa lahat ng inaasahan, ang bilis ni Linfang ay nakakagulat na tumaas. Parang naramdaman din ito ng Cyan Wing Bat, bahagyang lumingon ito at tumingin kay Linfang habang nakapikit ang mga mata, puno ng mapanganib na tingin ang mga mata nito. Muling kamandat ang mga pakpak nito at nagpatuloy ito sa pagpapabilis. Sa ganoong sitwasyon, hindi nito kayang labanan ng Linfang. Ang may pakpak na tigre sa likod ay magkakaroon ng oras upang makahabol. Ang pagsisikap na lumaban sa ilalim ng gayong mga kalagayan ay kapareho ng pagpapakamatay. Gusto mong tumakas? Sabi ni Linfang na may malamig at hiwalay ng ngiti. Ang paniki ay kailangang magbayad ng halaga para sa hindi pagpansin sa pag-iral ni Linfang. Nagsimulang ngumiti si Linfang, lumakas ang lakas ng hangin at bumaril pasulong si Linfang na parang pana mula sa busog. Napakabilis niya na hindi ma-imagine. Mabilis na nilapitan ni Linfang ang paniki nang may hindi kapani-paniwalang bilis at ang paniki ay tila hindi na nito mapapataas ang bilis nito. Ang mga daliri ni Linfang ay napuno ng hindi kapani-paniwalang matalas na enerhiya ng espada at nasira ang kapaligiran habang siya ay gumagalaw. Nang maramdaman ng paniki ang nakakatakot na enerhiya ng espada, ang ekspresyon sa mga mata nito ay lubhang nagbago. Pagkatapos ay nagsimula itong i-flap ang kanyang mga pakpak sa pagtatangkang palakasin ang kanyang bilis, ngunit huli na ang lahat. Pash! Nagsimulang manginig ang paniki, isang napakapangit na enerhiya ng espada ang tumusok sa katawan nito. Isang napakataas na tili ang kumalat sa hangin, ang paniki ay nasa matinding paghihirap. Kumapakpak ang mga pakpak nito ngunit wala itong lakas na gumalaw kahit saan, pagkatapos ay dahan-dahang bumagsak ang katawan nito sa lupa. Lumapag ang paniki ng may kabog sa lupa. Nakadapa na ito sa tiyan, pinipilit pa nitong ipakpak ang mga pakpak ngunit wala na itong lakas para lumipad. Nakalusot si Linfang sa pangalawang layer ng Zuan Chi at ang paniki ay isang hayop sa unang antas ng Zuan. Paano ito makakapagtanggol laban sa atake ni Linfang na puno ng napakalakas na enerhiya ng espada? Dumating ang Winged Tiger sa tabi ng paniki at tiningnan ito ng isang mabangis at malupit na titig. Pagkatapos ay itinaas nito ang ulo at tumingin kay Linfang. Gusto mo ba? Tinanong ni Linfang ang Winged Tiger na walang pakialam. Walang pag-aalinlangan na tumanggo ang Winged Tiger. Sige, sa iyo na, sagot ni Linfang. Ang Winged Tiger ay umungal ng malalim at agad na ibinuka ang bibig nito. Kumakagat ang malalaki nitong ngipin sa katawan ng mga paniki. Ang Cyan Wing Bat ay sumigaw, ito ay nasa matinding paghihirap ngunit ang Winged Tiger, isang sinaunang mabangis na hayop, ay walang pakialam sa sakit ng paniki. Ang Winged Tiger ay nangangagat ng mga tipak mula sa katawan ng paniki. Dahan-dahan itong kinain ang paniki habang ito ay nabubuhay pa. Sa huli, nilamon ito ng buo ang puso ng paniki. Si Linfang ay kalmadong nanunood sa eksena. Napuno ng dugo ang bibig ng Winged Tiger. Medyo nagulat siya nang makitang kinakain ng Winged Tiger ang puso ng paniki. Para sa isang hayop na may parehong antas, ang pagkain ng puso nito ay malamang nalubang kapaki-pakinabang. Nilamon ng Winged Tiger ang puso at may kakaibang sensasyon ang samalubong sa katawan nito. Pagkatapos ay umungol ito at itinaas ang ulo. Nakatingin ito kay Linfang na may kakaibang tingin. Naunawaan na nito na ang bilis ni Linfang ay tumaas. Si Linfang ay nakatuon sa pagsisikap na pahusayin ang kanyang bilis sa loob ng talon. Iginagalang ng Winged Tiger ang lakas ni Linfang. Bukod dito, may pakiramdam ito na si Linfang ay gumawa ng malalaking pagsulong.
Sa katunayan, nakatuon pa rin si Lin Feng sa pagpapabuti ng kanyang bilis. Ang mga magsasaka ng tao ay talagang may kakilakilabot na potensyal. Hindi nakakagulat na ang pusa ay handa na kumuha ng panganib na sumailalim sa isang mapanganib na proseso ng pagbabago upang maging tao. Kyung-chi, nakatouch ka ba sa lugar na iyon? Tanong ni Lin Feng habang nakatingin sa Winged Tiger. Matagal na silang nanatili doon, gusto ni Lin Feng na umalis. Umiling si Kyung-chi, nakaramdam lang ito ng pagkamuhi sa lugar na iyon. Ang pusa ay tinatreto ito bilang isang alagang hayop sa loob ng maraming taon at ang lugar na ito ay nagpapaalala sa kanya tungkol dito. Sige, alis na tayo. Sabi ni Lin Feng habang nakangiti. Ang kanyang silweta ay kumislap at agad siyang damapo sa likod ni Kyung-chi, sa pagitan ng dalawang malalaking pakpak nito. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 379, paparating na pumatay. Sa lugar kung saan pinagmamasdan ng mga tao ang siyam na bundok ng espada, wala nang natira. Mayroon lamang isang ugat ng lupa na puno ng mayaman at makapal na purong chi. Gayunpaman, dahil nawala ang siyam na bundok ng espada, mas maraming tao ang pumupunta sa lugar na iyon, ngunit hindi para magsanay ng pagtatanim ng espada. Ang Yuklan ay nagsimula ng walang tigil na kunin ang mga likas na yaman mula sa ugat ng lupa. Nalaman pa nila na ang ugat ng lupa ay napakalaki at sakop ang isang lugar na 12-dosenang kilometro. Bukod dito, ang lupa ay napuno hanggang sa labi ng mga batong dalisay. Ang bundok kung saan pinagmamasdan ng mga tao ang siyam na bundok ng espada ay puno rin ng purong chi ngunit dati, ang ugat ng lupa ay masyadong malalim, kaya hindi naramdaman ng mga tao ang chi na nakatago sa ilalim ng lupa. Sa sandaling iyon, ang ugat ng lupa ay nabuksan at ang buong lugar ay napuno ng chi ng langit at lupa, ito ay napakakapal na ito ay lumulutang sa hangin. Dahil dito, nagpa siya ang Yuklan na patibayin ang lugar at pinalibutan ng proteksyon ng at. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na iyon ay nasa gitna ng Nine Dragon Mountain Chain na isang lugar na puno ng mabangis na hayop. Ang dalisay na chi ay umaakit ng mga mabangis na hayop, sa makatuwid ang Yuklan ay walang pagpipilian kundi ipagtanggol ang Locust yung iyon laban sa kanila. Gayunpaman, kahit na hindi pinapasok ng Yuklan ng mga mabangis na hayop sa lugar, pinapayagan nila ang mga tao mula sa Zuyu na pumunta basta't sinusunod nila ang ilang mga patakaran. Pinahintulutan lamang silang magsanay ng paglilinang doon, hindi sila pinapayagang mamulot ng anumang mga batong dalisay. Kung may nang-ahas na kumuha ng isang batong dalisay, kahit isa na may mababang kalidad, papatayin sila ng Yuklan. Ang sinumang maglakas loob na lumabag sa mga patakaran ay papatayin. Alam din ng mga tao na kung pinahihintulutan ng Yuklan ng ibang tao na magsanay doon, ito ay dahil lamang sa takot silang magalit sa kanila. Kung pinagbawalan nila ang mga tao na dumating, kung gayon ang mga tao ay nagtitipon at nakuha ang ugat ng lupa. Gayunpaman, ang isa sa mga kondisyon ay hindi kumuha ng anumang mga bato ng kadalisayan. Sa makatuwid, ang mga magsasaka na dumating ay hindi may katangahang sinubukang nakawin ang mga batong dalisay. Kung sinubukan nila at nahuli, mamamatay sila, hindi ito katumbas ng halaga. Sa sandaling iyon, sa labas ng protektadong lugar na iyon, sa gitna ng isang makapal at masukal na kagubatan na puno ng mabangis na hayop, may ilang taong nakikipaglaban sa mga mababangas na hayop. Ang grupong iyon ng mga tao ay binubuo ng dalawang babae, isang matandang lalaki at isang binata. Ang apat na taong iyon ay nakapalibot sa isang mabangis na hayop. Isa itong ikasyam na ahas sa antas ng ling, halos 40 metro ang haba nito, kaya nitong dumura ang makamandag na chi mula sa bibig nito. Nang ibukan ng ahas na iyon ang kanyang bibig, napakalaki nito na kayang lunukan ng buo ang isang tao. Ang apat na taong iyon ay labis na mapagbantay. Ang pangsyam na hayop sa antas ng ling ay hindi madaling hawakan, ang pinakamalakas sa apat na tao ay ang binata, nakalusot siya sa ikasyam na layer ng ling chi, mayroon siyang napakataas na likas na kakayahan. Feng Ting, Jing Yun, bumalik kayong mga babae. Hahawakan ko ang ahas na iyon. Sabi ng binata habang humahakbang pasulong. Nais niyang pumatay ng ikasyam na hayop sa antas ng ling mag-isa. Duan Feng, sabay nating gawin ito. Nakalusot ka lang hanggang sa ikasyam na ling chi layer, hindi pa stable ang iyong cultivation. At ang ahas na iyon ay napakalakas, hindi ito madaling talunin. Sabi ni Jing Yun habang nakakunot ang noo. Ang binatang iyon ay tiyak na si Duan Feng ngunit, 2 taon na ang lumipas at siya ay mukhang mas mature. Bukod dito, ang kanyang mga mata ay mukhang mas malalim at mystical. Jing Yun, ate, hindi na kailangan, dahil wala ang kuya natin, ako ang may hawak na protektahan ka, huwag mong kalimutan ang tungkol doon. Hindi ko rin pinilit na gamitin ang aking espiritu. Sabi ni Duan Feng habang nakangiti. Nagtataka siya kung kumusta na si Lin Feng sa mga araw na ito. Kung nakita ni Lin Feng kung gaano siya naging katatag, tiyak na magiging masaya siya. Nang marinig ni Jing Yun si Duan Feng na nag-uusap tungkol kay Lin Feng, nagulat siya at kaagad pagkatapos, ang kanyang magagandang mata ay napuno ng nagniningning na ningning. Sa karwahe, nang umalis sila sa maliit na nayon, hindi niya napagtanto kung gaano kataas ang likas na kakayahan ni Duan Feng. Si Duan Feng ay may dugong espiritu ng Imperial Clan, nagagamit na niya ang 4 na selyadong pinto, mayroon siyang malakas na espiritu at napakatalino. Sa loob ng 2 taon, nalampasan niya ang ikasyam na layer ng Ling Chi, iyon ay napakabilis. Napagtanto ni Jing Yun, napagtanto niya na kung ang isang tao ay parehong may talento at bata, ang kanilang paglilinang ay maaaring tumaas ng napakabilis. Nakamamangha. Siyempre, alam din ni Jing Yun na hindi lahat ay maiuugnay sa talento ni Duan Feng, isa rin siyang masipag na cultivator. Gaano man siya nagdurusa, patuloy siyang nagsasanay araw-araw sa paglilinang araw at gabi.
Naging idolo niya si Lin Feng kaya determinado si Duan Feng na maglakad sa parehong landas. Hindi niya gustong iwan siya ni Lin Feng. Sa totoo lang, napakabilis niyang napabuti ang kanyang paglilinang sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang likas na kakayahan at sa pakikipaglaban sa mga alipin. Sige, Duan Feng, mangyaring mag-ingat. Binalaan ni Jing Yun. Pagkatapos, bahagyang umatras siya at hinayaan si Duan Feng na lumaban mag-isa. Ang espiritu ng dugo ng Duan clan ay nasa loob ni Duan Feng, namana niya ito. Ito ay isang napakalakas na espiritu ngunit si Duan Feng ay hindi kailanman pinilit na gamitin ito. Kung bibitawan niya ito, magiging madali ang pagkatalo sa ikasyam na ling level beast. Feng Ting, sabi ni Duan Feng sa ibang babaeng nakaitim na damit. Si Feng Ting at ang matanda ay lumayo na hinayaan si Duan Feng na lumaban mag-isa. S. Tila alam ng ling level na ahas na nais ni Duan Feng na labanan itong mag-isa. Kumpiyansa ito na madali siyang lamunin nito. Bigla nitong inilabas ang itim nitong makamandag na chi na lumutang sa hangin. Hayop, sabi ni Duan Feng habang nakatitig sa ahas. Pagkatapos ay kumilos siya at sa isang iglap, 4 na selyadong pinto ang lumitaw sa kanyang likuran. Dati, 3 lang siya, at that moment 4 na siya. Mukhang nagulat si Feng Ting at ang matanda. Ang mga selyadong pinto na iyon ay kabilang sa dugong espiritu ng Imperial Clan. Nakapagtataka, may 4 na selyadong pinto si Duan Feng. Seal. Sigaw ni Duan Feng sa malalim na boses. Sa isang iglap, umangat sa hangin ang pinto, yumanig ito habang naglalabas ng ilang maindayog at malambing na tunog. Pagkatapos, agad na tinatakan ng mga pinto ang katawan ni dambuhalang ahas na nagsimulang manginig para manginig. Ang mga selyadong pinto ay tila na kontrol nila ang isip ng mga ahas. Hiss. Galit na sumirit ang ahas, walang tigil itong nanginginig. Gayunpaman, hindi ito nagpumiglas ng mahabang panahon, pagkatapos ay unti-unting huminahon. Matapos tumagos sa isip nito ang mga selyadong pinto, hindi na nagawang igalaw ng ikasyam na ahas sa antas ng lingang katawan nito, napakadali nito. Duan Feng, papatayin ko ito. Sabi ni Feng Ting. Wala nang oras si Duan Feng para tumugon bago ang silwete ni Feng Ting ay kumikislap na. Agad siyang dumating sa tabi ng ahas. Matapos patayin ang ahas, agad niyang pinulot ang mga mamahaling bagay na nilalaman nito at kinuha para sa kanya. Nang makita ni Jing Yun ang galaw na iyon, sumimangot siya. Si Duan Feng ang nagpatigil sa ahas salamat sa kanyang espiritu. Hindi man lang siya tinanong ni Feng Ting kung may pagtutol siya, agad niya itong pinatay at kinuha ang mga bagay para sa kanya. Ngunit walang sinabi si Duan Feng, tumingin lang siya kay Feng Ting na may mainit na ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos nito, naalala niya ang kanyang espiritu sa kanyang katawan. Duan Feng, umalis tayo at pumatay ng iba pang mabangis na hayop. Sabi ni Feng Ting sa isang hiwalay na paraan. Tumanggo si Duan Feng ngunit mas sumimangot si Jing Yun. Ano bang naisip ng babaeng yun? Si Duan Feng ba ang kanyang alipin? Iniligtas ni Duan Feng ang kanyang buhay, kung hindi nagpakita si Duan Feng, si Feng Ting ay ginahasa at pinatay ng mga gwardya ng kanyang sariling angkan. Sige. Sabi ni Duan Feng habang tumatango-tango na parang walang pakialam na naging dahilan para hindi makapagsalita si Jing Yun. Dahil may nararamdaman si Duan Feng para kay Feng Ting, naging tanga siya. Alam ni Jing Yun na si Duan Feng ay may gusto kay Feng Ting, kahit si Feng Ting mismo ay nakakaalam nito, sa makatuwid, ginagamit lang niya ito upang makakuha ng ilang mahalagang bagay. Tara na, sabi ni Feng Ting habang nagsisimulang maglakad, naghahanda para lumipat sa ibang lugar. Pumunta. Saan ka ba pupunta? Sa sandaling iyon, isang malamig at hiwalay na boses ang kumalat sa hangin, galing ito sa loob ng masukal na kagubatan. Nagulat ang grupo ng mga tao at kaagad pagkatapos, nakakita sila ng mga silhouette na nagmumula sa lahat ng direksyon. Ang mga taong iyon ay mukhang hayop at malamig sa yelo. Sino ka? Tanong ni Duan Feng habang nakatitig sa mga taong nakapaligid sa kanila. Hindi mo kailangang malaman. Sabi ng isa sa grupo sa malamig na paraan habang naglalabas ng nakamamatay na enerhiya. Hindi ko akalain na ikaw at ako ay magkaaway. Sabi ni Duan Feng, isipin mo na lang na may masamang karma ka dahil kamag-anak ka ni Lin Feng. Sabi ng isa sa grupo sa malamig na paraan na nagpasimangot kina Jing Yun at Duan Feng. Ang mga taong iyon ay mga kaaway ni Lin Feng. Bakit ka galit sa kanya? Galit sa kanya. Ang kausap ay ngumiti sa malamig na paraan at nagsabi, may sasabihin ako sa iyo, lahat ng kaibigan ni Lin Feng ay mamamatay, walang sino man ang may iwan na buhay. Hindi lang kayong lahat ang mamamatay kundi pati ang mga tao sa Celestial Academy ay papatayin. Ang aming pinakamalakas na cultivator ay dapat na nasa Celestial Academy na pumapatay sa mga estudyante ng akademya sa ngayon. Ang mga kaibigan ni Lin Feng ay mamamatay lahat, paano naman si Meng Ching? Papatayin kaya siya? Biglang naglabas ng malamig na enerhiya sina Duan Feng at Jing Yun. Ang walang kapantay na RTL God, unang yugto. Kabanata 400, Cold Indifferent Heart. Hindi alam ni na Duan Feng at Jing Yun ang mga pangyayaring naganap. Ang mga taong iyon ay nakakagulat na gustong patayin ang lahat na malapit kay Lin Feng, gaano kalupit. Lin Feng. Nagsimulang tumibok ang puso ni Feng Ting at ng matanda. Ang nakatatandang kapatid na binabanggit ni Duan Feng sa isang magalang na paraan, ay nakakagulat na si Lin Feng, ang binata sa gitna ng lahat ng mga kaganapang iyon. Ang mga taong iyon ay dapat na mula sa Wan Shou sect. Ang matanda at si Feng Ting ay agad na nahulaan kung sino ang mga taong iyon. Tumipat ang matandang lalaki sa tabi ni Feng Ting at nagsabi, Miss, natigilan si Feng Ting, tumingin siya sa matandang lalaki habang mukhang irresolute. Ngunit kaagad pagkatapos, tumingin siya ng determinado at nagsabi,
Mga Ginoo, kaming dalawa ay hindi magkaibigan ni Linfeng, hindi sinasadyang nakatagpo namin ang mga taong ito, iyon lang. Aalis na kami ngayon, lahat ng ito ay walang kinalaman sa amin. Ha? Nang marinig ni Duanfeng si Feng Ting, nagulat siya, isang matinding sakit ang tumusok sa kanyang puso. Nitong mga nakaraang araw, nagsasanay si Feng Ting sa kadena ng bundok nang siya ay inatake ng mga gwardya ng kanyang sariling angkan. Pagkatapos ay lumitaw si Duanfeng at iniligtas siya. Nagsimula na rin siyang magkaroon ng nararamdaman para sa kanya. Nagsimula na siyang magtiwala sa kanya ngunit ngayong nasa kritikal na sitwasyon sila, walang prinsipyong iniwan siya ni Feng Ting. Ginagamit siya ni Feng Ting sa buong panahon, gusto lang niyang tulungan siya nitong makakuha ng ilang mahalagang bagay. Nakatingin si Jing Yun kay Duanfeng habang bahagyang umiiling. Si Duanfeng ay masyadong bata at walang muwang. Puro cultivation lang ang alam niya. Gayunpaman, nakikita ng iba na ginagamit lamang siya nito. Sa katunayan, na-encounter lang namin ng dalawa at nagsimulang maglakbay ng magkasama kamakailan, wala itong kinalaman sa kanila. Sabi ni Duanfeng habang nakangiti pagkatapos na tumahimik ng ilang sandali na naging dahilan ng kakaibang tingin ni Feng Ting sa kanya. Si Duanfeng ay may napakataas na likas na kakayahan, nagtataglay din siya ng dugong espiritu ng Imperial Clan, kung hindi nangyari ang kaganapang iyon, malamang na manatili siya sa kanya, syempre, hindi ito dahil sa pag-ibig. Dahil nandito ka, mamamatay ka rin. Wala kaming pakialam sa pagpatay ng dalawa pang tao. Sabi ng isa sa mga miyembro ng One Show Sect na nagpabilis ng tibok ng puso ni Feng Ting at ang kanyang ekspresyon sa mukha ay nagbago ng husto. Gusto pa rin nilang patayin sila, kahit na hindi nila kilala si Linfeng, mamamatay pa rin sila. Sir, hindi lang po kami magkaibigan ni Linfeng kundi may hinanakit din po kami sa kanya. Hinihiling din namin ang kanyang kamatayan. Ano ang silbi ng pagpatay sa isang batang babae at isang matandang tulad ko? Sabi ng matandang lalaki na nakatayo sa tabi ni Feng Ting. Sa katunayan, kinasusuklaman namin si Linfeng, kami ay mga kaaway. Sabi ni Feng Ting na umaalingaw-ngaw sa pananaw ng matanda. Napakawalan Jia. Sumusumpa si Jing Yun sa mahinang boses ngunit walang pakialam si Feng Ting at ang matanda sa kanyang opinyon, nakatingin lang sila sa mga miyembro ng One Show Sect. Ang mga miyembro ng One Show Sect ay malamig na umungol, pagkatapos ay ngumiti sa malamig na paraan at nagsabi. Patayin silang lahat. Ang malamig at hiwalay na boses na iyon ang nagpasimulang manginig si Feng Ting ng walang tigil. Hindi man lang siya naglakas loob na isipin ng mga taong nagtatangkang pumatay sa kanya. Jing Yun, ate, halika sa likod ko. Sigaw ni Duanfeng ngunit nang matapos siyang magsalita ay agad na naglakad palapit sa kanya ang nangunguna sa grupo. Si Duanfeng ay nakalusot sa ikasyam na Lingchi layer at may dugong espiritu ng Duan Clan. Tanging isang cultivator ng Zuanqi layer ang makakaharap sa kanya, kung hindi ay madali silang papatayin ni Duanfeng. Sa likod mo, walang kwenta iyon. Sabi ng cultivator ng Zuanqi layer na mukhang hayop at malupit habang pinapaikot ang purong chi sa kanyang katawan. Ang mga disipulo ng One Show Sect ay lahat ay may mga beast spirit at lahat ay natuto ng mga kasanayan at pamamaraan ng hayop. Walang silbi. Pagkatapos ay maaari silang pumunta sa likod ko. Sabi ng isang boses na nakatago sa kagubatan, ang boses na iyon ay nabigla sa lahat. Tumingon sila at agad na kumunot ang noo. Nakita lang nila ang isang tao na nakasakay sa likod ng isang dambuhalang halimaw. Tahimik silang naglalakad patungo sa grupo, hindi sila mabilis o mabagal. Ang hayop ay mukhang hindi kapani-paniwalang maringgol, ang mukha nito ay mukhang napakalupit at mayroon din itong dalawang maapoy na pulang pakpak. Ang cultivator sa likod nito ay isang binata, siya ay mukhang gwapo at matalino, ang kanyang chi ay napakatalas. Nakaupo siya sa likod ng halimaw sa pagitan ng dalawang pakpak nito. Panay ang tingin nila sa dami ng tao. Kamahalan, ang isyong ito ay negosyo ng One Show Sect, umaasa kami na hindi ka makialam. Sabi ng nagsisilbing kasalukuyang pinuno ng mga miyembro ng One Show Sect. Mukha pa rin siyang hindi. Pambihira ang hitsura ng binatang iyon at ang kanyang halimaw ay nakakagulat na parang isang sinaunang mabangis na hayop, mas tiyak na isang winged tiger. Sina Duanfeng at Jing Yun, nang makita nila si Linfeng, ay nakahinga ng maluwag. Dahil nandoon si Linfeng, walang mangyayari sa kanila. Si Feng Ting at ang mga ekspresyon ng mukha ng matanda ay komplikado. Linfeng, kuya. Tumiti si Duanfeng habang tinatawag si Linfeng na nagpasimangot sa mga miyembro ng One Show Sect. Linfeng, ang binatang iyon ay nakakagulat na si Linfeng. Gusto mo akong patayin at ang mga kaibigan ko pero hindi mo man lang ako makikilala kapag nasa harapan mo na ako. Nakakatawa ka, dahan-daang umusad ang katawan ng winged tiger. Tumalon si Linfeng mula sa likuran nito at pagkatapos ay tinitigan ang mga miyembro ng One Show Sect sa malamig at hiwalay na paraan. Ang mga taong iyon ay hindi naroroon upang sakupin ang ugat ng lupa, lahat sila ay mahina, kaya't hindi nila siya kilala. Ang mga mukha ng mga miyembro ng One Show Sect ay lubhang nagbago. Nakulong sila. Narinig nilang lahat kung gaano kalakas si Linfeng. Hindi man lang nagawang makipagkompetensya ni Duyan sa kanya at pinatay ng kanyang mga kamay. Ang mga taong ito ay walang tao kung ihahambing kay Linfeng. Ano ang cultivation ng mga miyembro ng iyong sekta na pumunta sa Celestial Academy? Tanong ni Linfeng sa malamig na tono habang nakatitig sa tila pinuno ng grupo. Hinatak ng taong iyon ang mahabang mukha at nanatiling tahimik. Roar. Isang mahinang dagandong ang kumalat sa hangin at kaagad pagkatapos, nakita ng karamihan ng halimaw na nasa tabi ni Linfeng na nawala sa paunang posisyon nito sa isang kisap mata. Dalawang kakilakilabot na hiyawan ang kumalat sa hangin at muling lumitaw ang winged tiger sa paunang posisyon nito. Punong-puno ng dugo ang bibig nito at ang mga mata nito ay sobrang bangis na naging dahilan upang manginig ang mga tao.
Dalawa sa mga miyembro ng One Show Sect ang napatay sa isang kisap mata, kinagat ng Winged Tiger ang kanilang mga ulo at sila ay nakahiga na ngayon sa lupa, patay. Ang mga tao ay namangha at nanatiling nakatingin sa Winged Tiger. Ang mga mata nito ay tila napakalupit at mabangis. Iyon ba ay isang sinaunang mabangis na hayop? Naisip ng karamihan. Ang Winged Tiger ay isang sinaunang mabangis na hayop at ito ay napakabihirang. Ang mga taong iyon ay hindi pa nakakita ng ganoong nilalang, wala ni isa sa kanila ang nakasaksi sa kapangyarihan ng isang sinaunang mabangis na hayop. Tanging ang pinuno ng maliit na grupo ng mga tao na iyon ang may kaalaman sa mga sinaunang hayop, nakita niya talaga ang isang larawan nito sa isang sinaunang aklat na naglalarawan ng mga sinaunang mabangis na hayop. Naramdaman niya na ang mabangis na hayop ni Lin Feng ay maaaring magdala ng dugo ng isang winged tiger o isang brutal na lion, medyo kamukha din ito ng isang demonic fire lion. Sabihin mo sa akin. Malamig na sabi ni Lin Feng habang nakatitig sa cultivator ng Zuan Chi layer. Siya ay tumingin sa sobrang lamig na nagpabilis ng tibok ng puso ng mga miyembro ng One Show Sect. Kung hindi nila sasabihin kay Lin Feng, papatayin sila ng sinaunang mabangis na hayop na iyon. Kung sasabihin namin sa iyo, papayagan mo ba kami? Sabi ng taong iyon matapos manatiling tahimik ng ilang segundo. Roar. Ang isa pang dagandong ay kumalat sa hangin, ang figure ng mga hayop ay nawala muli. Ang mukha ng cultivator ng Zuan Chi layer ay lubhang nagbago, naglabas siya ng ilang purong chi ngunit sa isang iglap, ang winged tiger ay nakarating na sa kanyang harapan. Splash. Bumulwak ang dugo sa hangin. Ang puso ng mga miyembro ng One Show Sect ay marahas na tumitibok. Namatay siya. Sa isang iglap, isang cultivator ng Zuan Chi layer ang napatay ng winged tiger. Kinagat nito ang kanyang lalamunan, inihiwalay ang ulo sa katawan nito, nakakagulat. Pagkatapos ay dahan-daang naglakad ang winged tiger na mukhang nakakatakot at uhaw sa dugo. Nang sumulyap ang winged tiger sa mga tao, ibinabalang nila ang kanilang mga ulo, hindi sila nang ahas na tumingin sa halimaw. Nakakatakot ang halimaw na iyon. Kung nagawa nitong pumatay ng cultivator ng Zuan Chi layer sa isang kisap mata, paano naman sila? Nagsasalita ka, malamig na sabi ni Lin Feng habang nakatingin sa ibang tao kaya biglang umiling ang taong iyon mula ulo hanggang paa. Maraming cultivator ng Zuan Chi layer. Ang pinakamalakas ay nasa ikatlong Zuan Chi layer, pagkatapos ay mayroon ding ilan sa unang pangalawang Zuan Chi layer. Sa kabuuan, may mga 10 tao. Sabi ng may nanginginig na boses, nanginginig din siya habang sinusulyapan ng winged tiger. 10 cultivator ng Zuan Chi layer, kabilang ang ilan na umabot sa ikatlong Zuan Chi layer. Ang ekspresyon ng mukha ni Lin Feng ay mukhang mas malamig at mas malamig. Gusto nilang patayin si Meng Qing, gusto din nilang patayin ng iba pang mga kaibigan ni Lin Feng. Sekta ng One Show. Sumigaw si Lin Feng sa malamig na tono. Papatayin ko kayong lahat.